Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat. And kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel. And sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. And in today's episode, ipagpatuloy po natin ang ating tawas. This is tawas number 11. Capricorn, December 22 hanggang January 19 para po sa inyo ang tawas na to. And bear reminded lang po guys na this is tawas. No? Hindi lahat po ng Capricorn may sakit. And sa lahat po na nandito pa ngayon, flex ko lang po sa inyo ang aking mahal na Santo Niño, which is alam ko po na hindi lahat po ng nanonood sa akin is Katoliko. And para sa akin, yes, Katoliko po ako, pero hindi po ako masyadong nagkikling po any kind of religion. Ang sa akin po, I use symbolism po as much as possible. And ang sa akin, ang aking Jesus symbolize po siya sa akin ng early morning, bagong pag-asa. Yung kapag nalubog po ako, siya po ang nagre-remind sa akin na may mga apo pa po ako na kailangan kong alagaan, kailangan kong protektahan. And same as new generation to come, no? Hindi ko man lahat po matutulungan, pero at least kahit papaano po meron pong iba na may salba, which is to continue our aim, no, na sana po maging maayos po ang ating mundo, ang ating buhay. And kaya po siya po ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Yes, so let's begin, no? So sa mga Capricorn po, tingnan po natin kung ano po nangyari. But before that, no, let us declare the four names of God, which is what Yad Hey Bob Hey, declaring His protection, His love, and to cover all of us, no? And sa pamagitan din po ng kapangyarihan po ng Ama, na siya pong nagbibigay sa atin ng lakas sa lahat po ng panahon. And yes, so let us begin, no? Jesus adjuvame at Tiseri Scriptori, Pater Christi Benedictum, Sancti Magnam Sanctum Magtum, Salvame, Causim Igiosum, Causim Ilias, Elohim Leon, Legion, Jah Eskrihel Agla Saday Adonai Agas Nigaon, Iskiros Atanatos Ateios Alpha Omega, Elasion Jehovah Sabaoth, Mangal Soter Tetragamaton, Jubirik Saloon, Akdo Moao Silimbo. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancto. Amen. So, sa lahat ng nandito, sorry po yeah, Capricorn na po tayo. Sign, earth sign, cardinal. No, hindi na po cardinal po ang ating Capricorn ngayon. December 22 hanggang January 19. Kumusta po ang mga Capricornians, no? Capricorn. Hold on. Capricorn, December 22 hanggang January 19. January 19. So, abnormal po ang dugo nyo. Dugo kaagad ang nakikita ko, ano? And, tumataas, bumababa po siya, or mas tinatalo po ng puting dugo ang pula yung dugo, no? Dahil po ito sa problema ninyo sa kidney, mababa po ang potassium. And this is in the past. Tingnan natin in the future kung ano po ang nangyari po sa inyo. Okay. So, ngayon, tingnan natin, no? Alam niyo ba na parang meron po kayong plema? Yung plema po na dry phlegm, wala po kayong ubo, pero meron po kayong nararamdaman dito sa throat ninyo. And bloated po ang inyong tiyan, masakit po ang paa sa dahilan po na mas mababa po ang potassium ninyo. So far, may problema po kayo sa kidney, which is most probably, yung iba po is medyo malala po or mataas po ang kanilang creatinine. And hanggang paano po yung pagmamanas, meron pong ibang ganon. Minsan masakit po pag maglakad, no? Pero overall okay pa naman po. So okay po. So spine nyo, ang alam ko lang po, ingatan po ninyo right now ang inyong kidney. So wag mo na kayong kumain po. Lalong-lalo na po sa manok, no? Huwag po kayong pasobra sa manok, no? Kasi po talaga pong magagrabe po ang kidney nyo. In the past, may nakita po ako mataas na po ang cholesterol nyo dati, no? May nakita po akong meron na po kayong rashes, no? Yung mga nakaraan. And may nakita po ako dito na
parang kaluluwa po, no? Kaluluwa. Kaluluwa, which is nakaano po siya sa inyo, no? Grabe po ang pag-aano niya sa inyo. So yun po ang dahilan kung bakit medyo minsan hindi po kayo nakakatulog, minsan po parang binapalot po kayo ng lamig. Diretso po yun sa baba. This is in the future, so pwede pong hanggang po sa tataas po ang inyong sugar, or pwede pong medyo mataas na po ang sugar ninyo. Dito kasi more on, pwedeng sabihin ko na diabetic po kayo, so inom po kayo ng inom ng gamot pag masakit po ang paa. So, iniinuman po ninyo na hanggang sa medyo sa ngayon natamaan po ang kidney niyo. And blind, parang hindi po kayo masyadong makita. Pero mas nakikita ko po sa inyo is yung pamamaga po ng paa, or mahirap tumayo, no, sa paa. Guys, ito naman, sasabihin ko sa inyo na pwede po ang dahilan po nito lahat is like in the past, no, may nagalit po sa inyo talaga, as in lalaki po siya, and sinabayan po ito ng pag-damage po ng inyong kidney, and ito po dahil po sa inggit, sobrang inggit sa pamilya nyo, no. May tao po na sobrang inggit sa pamilya nyo. So ito po ang ginawa sa iyo, no? Sobra po. Ito is some form of, ako pwede pong sabihin na kung may nararamdaman po kayong sobra ngayon, talaga pong gawa po ito ng tao, no? Ako sabihin ko gawa ng tao. In beginning, so unang-una, like sa mental, yung unang dumapo yung sakit mo, no? Kasi alam kong matagal na po 'yan. Maaari po kasi na unang-una isinira niya yung utak mo, no? Lagi kang galit, no? Lagi kang nag-iisip po ng wala po ikaw pera. Pero actually itong taong to is malapit lang po siya sa iyo. Pero hindi mo siya kamag-anak. Now, don't focus on other people. Just focus on your aim po na gumaling, no? Ito lang po ang gusto kong i-ano sa inyo, na huwag na po ninyong hanapin kung sino yun, kasi ito kasi is like yun ang unang inano sa iyo. Nandiyan na po kung ikaw lalaki, pwede pong nasobrahan po ikaw sa inom, no? Lagi pong nasa inuman, gano'n, no? Ubos-ubos ang pera sa inuman, sa mga magagandang mga masasarap na pagkain, hanggang sa nawala na po yun lahat, no? Nawala po yun lahat na kung anong meron ka. Sumunod doon is, sinabayan po siya pagkatapos nung mainit masyado ang ulo, sinabayan na po siya ng kaluluwa. Kasi ang unang sinira sa iyo is yung mentality mo, yung mentalidad mo ba, yung laging wala kang pera, ganun, laging mainit yung ulo mo, ikaw mismo, yun ang sinira niya. Pangalawa po, isundan na po yun ng kaluluwa. Then hanggang sa nag-bloated po ang tiyan mo, halos hindi, talaga pong lagi na lang po ikaw gutom, as in nagugutom, wala pong katapusan ang pagkagutom mo. So hanggang sa hindi mo namalayan, tumataas ang dugo mo. Ang sumunod doon is yung pagtaas po ng sugar mo. Then dito, lalo po siyang luminala. Ang sumunod po dito is like para na po ikaw nakakulong. Ang dugo mo, di na po talaga siyang gumagalaw. So masyado na pong malapot ang dugo mo. Sinabayan na po ng pagkasira ng iyong kidney. Ang sumunod dito, ang dahilan po dito is inggit sa pamilya mo. So, ito ang nakikita ko sa inyo lahat, Capricorn, so far. So, kung just in case po na, ako, ang pwede kong igamot sa inyo nito is sinag-araw, which is gamot siya sa cancer or mas grabe po na, ng kidney. Sinag-araw, bangkal, or mambog. Pwede din po dito ang pero kailangan talaga po ninyo ng panangga. So, kung may makuha po kayong panangga, gumawa ko kayo ng sariling panangga. Pero kung ikaw po, kahit papano po, reach out po kayo sa akin. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong panangga. Hindi yun pwede, no? So, so far, kumuha po kayo nun. Kung inaano po ninyo, reach out po kayo sa akin, ma'am. Kung sakasakali man po, kailangan lang po talaga ninyo ng gamot. And then, palangga din po. Wala po akong mairekomenda sa inyo maliban sa, yes, mambog. Pansamantala, no, mambog. Pwede po kayong gumamit po ng panyawan as a sort of panangga. And maligo po kayong Martes at Biyernes ng lemon at saka asin if necessary.
And then, maghanap po kayo ng mambog. Huwag na po kayong uminom po ng kahit na anong gamot na aesthetic. Kasi po, medyo may damage na po ang kidney nyo. Sinisira na po talaga, no? Yan. And, kaya po, kahit anong inom po ninyong gamot, parang hindi po kayo gumagaling. And, if not, then, ito sa akin, ito yung pagtitingnan po ninyo, tignan po ninyo maigi. Ito po yung dahon po ng sinukuan puti. And, marami po ako nito sa ngayon. Pwede pa kayong kumuha nun. Kumuha po kayo ng langis. Wala po akong sample dito kasi nasa bundok na po ako. At online na lang po ang gamutan natin. No? Umiiwas na rin po ako masyado sa maraming tao. So at least dito ko nakapagpahinga po ako emotionally. Anyway, ito yung nakikita ko sa inyo ngayon. No? Alam kong tipid na tipid kayo. Wala po kayong pera. Gawan po niyo paraan. Hanap po kayo ng something. No? Kung sakasakali po na as I said, pwede sa inyo ang alingatong, pwede sa inyo yan. Pwede sa inyo ang stinging needle, siguro magbigay po ako dito ng sa mga sa mga short ko na mga vlog, siguro magbigay po ako ng kung ano ang itsura po ng needle, kung ano po ang itsura po ng na pwede po niyo igamot. Pwede po sa inyo ang mambog, no, or bangkal po sa Bisaya. And that's it. Hindi ako masyadong gumagamit po ng banaba. Pero talaga pong niyan, isabayan po talaga po ninyo ng dasal, no? Kahit wala po kayong panangga, magdasal po talaga kayo na para po maibsan po ang nararamdaman niyo. And then have faith, magtiwala po kayo sa Diyos Ama. Lagi po siyang nandiyan para sa inyo at tumutulong po if kailangan. Kung talaga pong humingi po kayo ng humingi po kayo sa kanya ng tulong, no, ng taos puso na na gumaling po kayo at sabayan po ninyo sa mahal na ina. Anyway, magbigay ako ng message po from the animal spirit sa lahat po ng Capricorn na inaano ko ngayon, no. So it's a raven goose. Okay, so alam niyo yung goose ba, yung swan. Iba din yung swan, iba din yung goose, pero parang the same family lang po, no? You are a brave traveler. Your soul knows the way. Be confident you will achieve your destination. Loyal friends are always with you. Don't worry, you are blessed. Let yourself fly. So, eto, pwedeng sabihin po natin na this is about spirit. This is about emotional, no. Ang sa akin, I think tinatalo na po yung emotion mo through your sickness or your illness, no. And siguro nga hindi ka na katulad po ng dati na talaga pong malaya ang utak mo, no. Sa ngayon po is nakatali po siya and binabind po siya diyan po sa nararamdaman mo. So be free. And if not, na humingi po kayo ng tulong sa akin, iwan ko po dito yung link sa baba sa number ko para po matawagan po ninyo ako. Or hanap po kayo ng iba, wag na po kayong magpagamot, hanap po kayo ng mga herbal na pwede po ninyong Just in case po, pwede po kayong magpatingin sa doktor, no, magpa-analyze po kayo ng inyong dugo, no, just in case, pero wag na po kayong bumili po ng mga synthetic. Hindi na po kakayanin ng inyong kidney. Mababa po ang potassium yun. So, ang potassium po, pwede po ang papaya. Papaya, ilaga lang po ninyo, pampataas po yun ng potassium, pwede po ang ampalaya. Ito po yung panlaban po sa inyo. Pero alternate lang kasi ang problema mo kasi is like potassium. So, kaya po nanghihina yung mga paan nyo. Pero as I said, your heart is okay. Okay pa yung heart ninyo. Medyo may problema lang po kayo sa dugo, yung pagtaas po ng sugar, pero lahat po yun makukuha sa mambog. Lahat po yun is makukuha po sa bangkal. And sabayan po yun sinag-araw. Although mapait talaga po siya, pero I promise you, isang araw po na pag-inom nun, okay na po kagad pakiramdam nyo. Huwag na po kayong masyadong kumain. Hindi na po talaga kakayanin po ng inyong kidney ang pagsala po ng mga kinakain nyo. So, light meal po, no, pero hindi more on manok lang naman ipagbawal ko. Pwede po kayong kumain po ng pork as long as na light lang siya, no. Huwag na po yung maraming tauyo o marami So kung pwede lang po hanggang sabaw lang po kayo. And then kumain po kayo ng patatas kasi ang patatas mataas sa potassium din saging. Saging na sabaw po na hilaw, maganda po yung sa inyo. Okay po guys, so maraming salamat po sa inyo. Let us end by praying, no.
Mass, no, hingi po tayo ng tulong sa mahal na ina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcilo Spes Nostra Salvi, Alti Clamamos, Excelsis Philahavi, Alti Suspiramos, Sementis et Flentes, in Hac Lacrimarum Valley. Ea ergo, Advocata Nostra, Enostos Misericordes, Oculos ad nos converti, et Hisum benedictum, fructum ventris tui, in obispo auxilium ostindi of Clemens, of Pia, O Dulcis Virgo Maria. Amen. So, sa ngalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na naway pagpalain po kayo ng Diyos Ama. Amen po and amen. Amen.